Magandang umaga din po sa lahat ng ating taga-subaybay. Kayo na pong magdeklara, magkwento, ano ba itong good news ng PhilHealth sa lahat ng mga kababayan natin na posibleng ma-ospital sa mga susunod na araw o linggo? Yes, Alvin, i-publish na po natin yung circular natin, lifting our benefit limit for 45 days per year per member and their qualified dependent. So kung dati po, tayo ay allowed lamang ng 45 days a year na makagamit. May picture kami ni Crush. Unting-unting na si 45 days a year na makagamit ng benepisyo ng PhilHealth. Ngayon po, tinanggal na po natin yung limitation na yon at makakagamit na po tayo ng PhilHealth all throughout the year. Parang ganun din po sa pagtanggal natin ng single period of confinement, pwede na po din pong ma-hospital, hindi naman pabalik-balik, pero kung may mga readmissions, pwede na rin po siya even after the 45 days. Teka muna, Dr. Ish, paliwanag muna natin. Sa ngayon, sa kasalukuyan, meron ka lang 45 days sa ospital na may benepisyo ng PhilHealth. Limitado. Yes. Oo, tama ka. At yan ay for the whole year na yan. Hindi yan per illness, but for the whole year na yung 45 days. So ibig mo sabihin, kung halimbawa, di ba, 45 days, hindi nagkasakit ako isang buwan, nasa ospital ako. After 3 months, na ospital ulit ako. So ibig mo sabihin, kung may 30 days na ako sa una, 15 days na lang yung susunod. Yun na lang ang balanse mo. Oo, tama ka doon, Alvin. Pero ngayon, wala na yun. Tatanggalin na yun. Yes, ngayon wala na yon. Wala na tayong limitation sa number of days, at including doon sa mga dependent. Pati dependents. Yes, Ay, di magandang balita nga po yan, Doc, is lahat makaka-avail niyan? Yes, lahat makaka-avail. Dati kasi, ang exemption lang doon sa 45-day benefit limit is the dialysis. Kasi diba, doon sa dialysis, nagbabayad tayo even 156 days or 156 sessions. So ngayon, hindi po. Lahat na po is wala na nung 45-day benefit limit. Okay. Kailan po yan magsisimula? Na-publish po yung policy circular kahapon. So, magiging effective po siya 15 days after the publication. So, mga around April 3 admission. Matagal pa pala. Akala ko naman bukas na kagad effective na Doc Ish. Pero kasi naman, Alvin, ngayon medyo kasi-start pa lang ng taon. So, wala pa naman siguro na makaka-exhaust ng 45 days. So, kumbaga, tamang-tama lang yung April. Okay. Paliwanag mo nga muna, bakit nyo nagawa ito? Di ba, siyempre may pundong involved na naman dyan. Oo. Well, for one, Alvin, doon kasi sa ating universal healthcare, nakalagay doon na every Filipino is a member, di ba? Tapos, ang kasunod na provisional is every member has an immediate eligibility to all the benefits of the National Health Insurance Program. So, kung meron tayong limitation on the number of days, parang hindi tayo sumusunod or na-align doon sa polisiya ng immediate eligibility. So, tinanggal na natin siya. And besides also, it was a policy even under the Medicare, during the Medicare Commission pa. So, medyo outdated polisiya na siya. So, ngayon, tinanggal na din natin. Also, aligning it with the pronouncement of PBBM na dapat ay unhampered ang services na nakukuha ng ating mga miyembro pagdating sa National Health Insurance Program. So, yun yung ating mga dahilan. Okay. So, ngayon, alam na ba ito ng mga ospital? Kasi kasali din yung private, di ba? Public and private hospitals. Yes. Actually, kaya po sinunod natin yung 15 days after publication is to give time sa ngayon. So ngayong 2 linggong ito po yung magiging communication plan natin with the hospitals, with all the facilities, and with our members para po alam na nila, para pag-start ng April 3 or dun sa start ng ating implementation date, effectivity, is medyo familiar na po ang lahat ng stakeholders. So, paano po, Doc, is, kunyari ako ay na ospital,
gagamitin ko yung 45 days na yan. Hindi ko naman sinagad. Pero ang inabot po ng aking billing statement ay umabot sa 1 milyon. So magkano po babayaran ko pa? Oh, Well, ang babayaran po natin ay katulad po halimbawa kung itong 1 milyon mo ay kidney transplant. At ikaw po ay qualified to the benefit package ng kidney transplant. So, ang ating pong pakete ngayon ng kidney transplant is 880,000. So, yun po yung makakaltas dun sa benepisyo mo. Ang per confinement kasi, per illness, meron tayong pakete. So, every time ako confine ka, yung pakete na yon ang mag-a-apply sa'yo. Kung iba-iba mang sakit siya, or iba-iba mang date ka ma-confine, again, meron kang pakete na makakaltas sa'yo. Hindi siya ima-minus. Halimbawa, yung pneumonia severe natin na 90,000. oo. Kung halimbawa ang nakaltas sa'yo, every confinement mo, 90,000 ang pwedeng makaltas. Basta pneumonia yung magiging confinement illness mo. Ayun. Pero ang mga... So depende sa sakit. Depende sa sakit. Yes, Yung depende sa pakete. sakit. Oo, okay. Pero yung sakit na sinasabi mo, may equivalent na yan na benefit. Hindi yan kukwentahin as a percentage, di ba? Oo. Tama ba? Yes. Tama. Oo, tama ka. Ah, So, okay. katulad din bawa ng dengue severe, pag na-confine ka nun, 47,000 yung ating pakete nun, yun yung makakaltas sa'yo. Ayun. Or yung halimbawa, angioplasty, dahil nagkaroon ka ng atake sa puso, ay yung 523,000 ang ikakaltas sa'yo. Ayun, oo. Pero ang mga ospital po, Doc, hindi makakatanggi. Dapat. Oo. Kasi kasama yan sa kanilang pinipirmahan sa amin na performance commitment na wala dapat miyembro na hindi makakakuha ng maximum benefit. Kasi ang polisiya natin is automatic deduction sa bill ng pasyente ang PhilHealth benefit bago ma-discharge. Oh, hindi kaya sumama na naman ang kalooban ng mga ospital, lalo na yung private na hindi naman kami makasingil. Hindi As naman, long as mabayaran sila, hindi yan sasaman loob. yun na nga. Oo, pero, yes, Doc. Tama rin naman kayo dyan, kaya nga po kami kasama sa priority ng ating bagong presidente, yung pong ating operational efficiency, not only sa loob ng ating korporasyon, but also pagdating sa payment natin sa mga ospital. Kung kaya we're doing everything to make our processes digitalized, and nagkakaroon din po kami ng patuloy na reconciliation with our records to the hospital, public and private, para masigurado po kung meron pa kaming pagkakautang at meron pang mga claims na hindi nila nasasabit sa amin. Opo, pero magkano po ang magagastos ng PhilHealth for... Doc, magkano ang magagastos ng PhilHealth for expanding this benefit? Well, dun po sa ating actuarial projection, kasi this will include all illnesses. So, dun po sa ating mga actuarial projection is aabutin po tayo ng mga around 400 million kung lahat ng sakit or kung lahat ng pasyente is makaka-reach or magiging more than 45 days ang utilization ng kanilang illness. Kaya naman. Kaya naman po. Okay. Kaya naman po kaya naipasarin itong polisiya na ito because one, it will provide more benefits to our members, and second, kakayanin naman po yung financial impact. So may sapat na pondo naman. Pero pag narinig po ng ibang mga pasyente yan, teka lang, gagamitin ko tong pribilehiyo na to. Ayaw mo namang ma-ospital. Kahit ano na lang sakit, pupunta sila doon at parang, ay, bigyan nyo ako ng ganire. Dahil sabi ng PhilHealth, meron ng ganire. Well, tama ka rin dyan, Miss Doris, no? Kaya nung ating dinidiscuss itong politiyang ito, kasama rin yung element na baka magkaroon ng probable abuse. Kaya kasama rin po doon sa paggawa natin ng polisiya at internal guidelines, yun pong mga monitoring, yun pong mga kailangan natin tiktan para po matingnan kung merong probable abuse na nangyayari. Kasama rin po yung reminder to the hospital na dapat to make sure na quality services ang binibigay sa mga miyembro para hindi pa balik-balik ang sakit. And again, yun po ating mga monitoring tools na gagawin sa loob ng korporasyon at yun pong monitoring ng ating mga
tauhan or empleyado sa mga ospital. Tinan mo to si Asek Albert Domingo pala yung nakamonitor. Asek, good morning sa iyo, Asek Albert. Sabi niya tungkol dun sa percentage of hospital bill. Asek, hindi nga siya percentage, di ba? Para siyang may package na talaga. Sabi niya, magagawa nating taasan ang porsyento ng hospital bill na saklaw ng PhilHealth kung, number one, tama ang paglista ng mga gastusin sa case rates. At number two, hindi magtataas o hahabol ang mga ospital sa singinan tuwing magtataas ng benepisyo ang PhilHealth. So ibig sabihin ni Asek, kailangan hindi rin kasi baka bawiin lang din ng mga ospital sa cost ng ng singil nila. Yes. Yes, tama ka dyan, Alvin, and good morning, Asik Albert Domingo po. Tama ka dyan. Kaya nga yung ating paggagawa ngayon ng case rate or yung pakete, hinihingi natin ang mismong cost of services coming from the hospital, including the professional fee. So kung tama ang ibibigay nilang costing sa amin, magiging tama rin or ma-approximate natin at tama yung mga pakete na ginagawa natin. At kung gano'n na mangyayari, ibig sabihin, tataas yung support value na binibigay ng PhilHealth. Pero tama ka rin, hinihiling rin naman natin sa mga ospital na sana huwag namang tapatan nila na pag nagtaas tayo ng pakete, ay tataasan din lamang nila ang skill sa ating mga pasyente. Yun ang hindi ko magets, Doc. Ibig mo sabihin, parang hindi makatotohanan, hindi truthful ang nilalagay doon kasi nabanggit mo yung professional fee. Ano yung sabihin, gina-jack up ng mga ospital? Pwede kasi ang nangyayari, yung i-declare nila sa amin, pag halimbawa, humingi kami ng professional fee na sa data, pwede kasi mas mababa or pwedeng sobrang taas naman. So, ang hinihingi natin is sana kung ano yung talagang cost ng kanilang services, yun ang ibigay natin. Kasi kung mas mababa ang ibibigay nila, yun yung magiging base ng computation natin. Lalabas na mas mababa yung pakete na magagawa natin. Tapos yun pala, maniningil pa rin sila sa ospital. At kung mataas naman, kung sobrang taas naman, hindi naman realistic, hindi naman kakayanin. Yes, tama ka doon. So, ang hinihiling natin, sana, yung kung ano yung tamang cost or current cost ng mga services ng hospital, including professional fees, pagka nanghingi kami, yun yung ibigay nila para ma-approximate natin ang tama yung ating mga package. Alright. Bakit hindi naman po nagiging demanding ang mga pasyente, Doc Ish, pero baka naman pahirapan pa po sila kung mag-a-avail nito. Ano po ba ang dapat lang dalhin nila? Ano ang kinakailangan na requirements na bit-bit nila pagpunta po nila doon? Well, unang-una, Ma'am Doris and Sir Alvin, ang pinakamadali is dapat registered na tayo as PhilHealth member. Kasi kung gano'n, nakikita na sa database. No, even yung mga contribution nila, makikita nila sa database natin. And so, wala na tayong mga dokumento na i-get. Also, dapat updated ang information. Kasi kung halimbawa, meron kang dependent na hindi mo ba na-declare, tapos siya pala yung dapat fine. So, kailangan i-declare mo pa rin. Otherwise, kung wala na po at naka-declare naman sa updated na information, wala na tayo sa ibang Naku, pumangit na yung signal ni Doc Ish. Doc Ish, bumabiyahe ka ba, Doc Ish? Nagda-drive ka ba? Sorry, nasa Cebu ako ngayon. Okay. Ayan, gumanda ng kaunti. Yan. Give me an example. Halimbawa, ang sinugod ka sa ospital dahil inatake ka sa puso. May pakete yun, di ba? Inatake ka sa puso. So, isang buwan ka ngayon dun sa ospital. Pag ganyan, ang total bill mo, magkano ibabawas for that specific ailment na heart attack? Yun pa rin pakete, kung magkano ang ating ibabayad. Depende yan. Wala na siyang computation kung ilang araw man o ilang buwan ka man sa ospital. Yung isang pakete na yon for that particular disease or illness, yun pa rin na ibabayad natin. Katulad ng example mo, inatake sa puso. Tapos doon sa atake sa puso, nagkaroon ng tinatawag na angioplasty and all. So kung madi-discharge na yung pasyente after a month, yung benepisyo na 523 equivalent to the angioplasty, yun pa rin ang ibabawas. Hindi, yun nga, gusto kong ma-picture out kasi partner, hindi ko alam kung ano, I don't know kung maalala mo, top of mind. Oh no!
Na-reject ang loan application ko. Kapag naubos ang pera ko, wala na akong makain. Longhand Online Cat. Si partner, hindi ko alam kung ano, I don't know kung maalala mo, top of mind, Oo. Doc Ish, ano ang pakete for heart attack? Apat na pakete ngayon yung sa heart attack. Una, kung ikaw ay ang gagamitin sa iyo is medical treatment o yung nagbibigay ng parang pangtunaw ng bara na nag-cause ng heart attack, yung fibrinolysis, ang pakete dyan is 123,000. 123,000. Tingnan mo, Doc Isha, halimbawa lang isang buwan ka sa hospital, partner. Okay. It is possible na pag na isang buwan ka sa hospital, aabot ng 1,000,000 ang bill mo. Pwede, partner. Pwede. di ba? Ako, ganyan eh. 1,000,000 ang bill mo. Ibig mong sabihin, ang mababawas sa 1,000,000 mong bill, yun yung package na 100 plus thousand. Yes, tama ka doon. Yun lang, wala Tama nang ka iba, dyan. wala nang mababawas. Di mga 10% Oo. lang ng bill ko yun. Oo. Sa ngayon, doon sa ating pamamaraan ng pagbabayad, yung case rate na tinatawag, ay isang case rate lang or isang sakit lang ang nababawas. Kung ano yung sakit na gumamit ng may pinakamataas na resources. Pero, sa ngayon, pinag-aaralan na natin, at ito naman ay nakasulat din sa Universal Healthcare Law, yung mag-shift tayo from case rate to DRG na tinatawag or yung diagnosis-related groupings. Ito Oo. naman, ito papasok yung sinasabi mo na kung halimbawa, na-hospital ka for a certain disease, nagkaroon ng mga komplikasyon na ibang sakit. Halimbawa, na-operahan ka, tapos biglang nagkaroon ng pulmonya and all, doon sa DRG, magkakaroon na rin ng payment yung para sa pneumonia ay yung gamutan ng pneumonia mo other than yung reason ng pagkaka-hospital mo. So when we shift to the DRG provider payment mechanism, dyan papasok yung issue mo na halimbawa na nagkaroon ka ng heart attack and then tumagal ka sa ospital ng isang buwan kasi may mga komplikasyon, doon mababayadan na rin yung mga komplikasyon. Ayun. May isang sample kami ni Bigornia, Doc Ish. Halimbawa, na heart attack ka. It's also possible na apektado yung kidney mo, di may kidney ailment ka yes. na. Habang nakaratay ka, habang nasa hospital ka, Oo. ano makukuha mong pakete? Yung heart at saka yung kidney? O mamimili ka kung anong malaki doon? Yun lang mabibenepisyo. Sa ngayon pagdating sa case rate, kung ano yung sakit mo na gumamit ng may pinakamalaki or pinakamadaling resources. Pero pag nag-shift tayo to the DRG, pareho na silang mababayaran. Oo nga eh. Dapat mag-shift na lang tayo para mas maganda yung porsentuhan. Ayun, actually, mas madaling isipin yun, Fernando. 1,000,000 ang bill mo, o 40% niyan sagot ng PhilHealth. O di ka agad-agad mapaplano mo na, 400,000 sa kanya. Akin at magandaan ko yung Hindi ba mas madali yung ganun? Tama naman. At sa ngayon, nagsisimula na tayo ng preparasyon para doon sa shifting na yan. This year, magkakaroon tayo ng tinatawag na shadow billing, na kung saan we will get all the cost of services ng pagkaka-hospital ng isang pasyente coming from the hospital. And with those costings, magkakaroon na tayo ng preparation to make the new packages. At siguro po, by 2026 or 2027, magkakaroon na tayo ng pilot shift to the DRG-based global budget payment. Okay, sige. Paano ka na? Si Professor M, Yan. mayroong katanungan, Doc Ish. Sabi niya, pwede bang mag-avail ng PhilHealth kung gagamit ng high and private hospitals like Makati Med or St. Luke's BGC? Oo naman, meron din Pwede naman. Yes po. All our accredited facilities are private or public, tertiary, secondary, or primary hospitals, and apex hospitals po. As long as accredited, pwede pong gamitin ang PhilHealth. Ayan. Sige, Doc. Thank you, Doc. Ubusan tayong oras. Maybe next time habaan natin. Ano? Thank you, Doc Ish. Salamat. Thank you, Doc. Enjoy